paano ako araw-araw ngayon. So before, lahat ng gamit niya, lahat ng makita kong gamit niya, iniiyakan ko, hindi ko matouch, ayokong makita, ayokong maamoy. Maraming memories. I think it started nung June or July na nag-start akong makipag-usap sa kanya na parang kasama ko pa siya. Biglang nawala sa akin yung tao lagi kong kausap, yung lagi kong kasama. Parang nagigising ka unti-unti eh. Marami kang nare-realize sa araw-araw ng mga nangyayari sa buhay mo. Doon mo nare-realize yung mga dating ginagawa niyong dalawa na ikaw na lang mag-isa ang gumagawa. Yung routine ko nawala, nagbago. Dati kasi pagkatapos ko ng work, tatawagan ko siya, sasabihin ko, Tart, andito na ako, uwi na ako, susunduin niya ako. So, tina-time namin. So, ay ko siyang kausap. Marami na kami napag-usapan by then. Pagsakay ng kotse, kwentuhan. Ganun kami. Yun ang routine namin. Whether magkagalit kami or masaya kami, ganun kami palagi. So, nung bumalik ako sa work, after siya namatay, talagang struggle sa akin. Kasi, alam mo yung pagka-break time mo, wala kang tinatawagan kundi siya. Actually, hindi ako sumasama kahit kanino pa nagbe-break. Talagang diretso, siya tatawagan ko, mag-uusap kami, magkwentuhan kami. Tapos, kahit may ginagawa siya, hihinto niya, makikipagkwentuhan talaga siya sa akin. Papakinggan niya ako. May ganun kaming klaseng samahan. Tapos, lahat ng nangyayari sa akin, kinikwento ko sa kanya. Imagine na nawala yon, 'di ba? Yung ganung klaseng support o companionship. Lagi ko siyang kasama, para siyang part ng katawan ko, para siyang kamay pa ako. Tapos bigla siyang pinutol. 'Yun ang feeling. Bakit hindi ko na lang siya kausapin ng katulad ng dati? Na parang nandiyan siya. Lahat ng ginagawa ko, pagka feeling ko dapat yung oras na yon, yung moment na yon, kausap ko siya. Ginagawa ko. Since nag-start akong gawin to, June and July. Yung hindi tipong Tart, kung nasaan ka man, namimiss kita. Ganun ako nung umpisa. Then nabago sa parang katabi ko lang siya. Actually, meron akong una nabigay sa akin ng anak ko. Nandun yung face niya. May picture siya. May face siya doon. nung natanggap ko yung una na yun, kinukumutan ko pa yun. Parang inaalagaan ko siya na may sakit siya. Ganun yung treatment ko. Kasi yun yung huling pagsasama namin eh. Yung inaalagaan ko siya dahil nagkasakit siya. Hindi ko na ginagawa yun. Hindi na ganun yung treatment ko sa una. As in, para na siyang normal na Edwin. Kasi sabi ko, ayun, nakita itratong may sakit. Para sa akin, wala kang sakit, magaling ka na. Tapos na yung episode na yun ng buhay mo. Okay ka na. Yung una na yon, naging importanteng part yun ng buhay ko ngayon. Pag nakikita ko yon, parang siya. Actually, minsan pa nakikita ng mga anak ko sa kwarto, nagugulat sila dahil parang si Edwin minsan na nakahiga sa kama. Parang minsan nagugulat din ako kasi feeling ko parang siya, yung nakahiga sa tabi ko. Parang ganun pa rin na tinitingnan niya ako anong ginagawa ko sa computer ko. Isa pa, pagka nararamdaman kong parang sa side ng eyes ko, parang siya yung nakikita ko. Ninanamnam ko, talaga ninanamnam ko na siya yung katabi ko. Ninanamnam ko yung moment na yun. Yun ang nawala sa akin eh. So dumating ako sa point na sinabi ko sa sarili ko, bakit ko ipinagkakait sa sarili ko na maramdaman siya, nakausapin siya. Pwede naman. Ewan ko kung hanggang kailan ko gagawin to at hanggang kailan ako ganito. Siguro sa iba, sabihin nyo, krong-krong dahil ginagawa ko to. I don't care kasi it's working for me and I'm able to survive the process of grieving and every day of my life. Kami na lang dalawa nung anak ko at kailangan ko siyang alagaan. Kailangan ko ding alagaan ang sarili ko. Siyempre kailangan financially mag-adjust din ako. Yung financial namin, hindi lang mental. So as someone na nawala ng mahal sa buhay at asawa yung nawala at breadwinner yung nawala, kailangan ko mag-adjust mentally at physically din dahil hindi ako tulad dati na may nag-aalalay sa akin. May kailangan ako abutin, may kailangan akong buhatin, may kailangan ako puntahan. Andyan siya, hindi na ganun. At kailangan ko pang mag-mature palalo. Although, syempre, matanda na ako, ang alam ko, mature ako. Pero may mga bagay na kailangan ko pa rin
i-relearn. Tulad ng paano uli mabuhay ng mag-isa. Dati kasi nung mag-isa ako, bago ko siya nakilala, is bata pa ako noon. Isipin mo, ilang taon ang lumipas, ilang dekada ang lumipas na kasama ko siya na nakarelay ako sa kanya, nakarelay siya sa akin sa maraming bagay. Tapos biglang nawala yon. So yun ngayon ang aking pinagdadaanan at sitwasyon na gusto kong ikwento kung makakatulong ito sa mga namatayan, sa mga nawalan ng mahal sa buhay. Masasabi ko sa inyo na hindi kayo nag-iisa. Ako, na hanggang ngayon, umiiyak pa rin. Kaya pag kami nagsabi sa inyong move on ka na, ang tagal-tagal na yan, talagang iba-iba tayo ng adjustment. So kung since iba-iba tayo ng pag-cope up sa ating grieving, sana maintindihan nila na talagang may tao na nahihirapang mag-adjust, nahihirapang mag-grieve. Ako nahihirapan ako eh. Hanggang ngayon umiiyak ako, hanggang ngayon pag naaalala ko siya, minsan nagluluto ako, bigla akong hihinto dahil iiyak muna ako. Hihikbi muna ako ng kahit mga ilang hikbi lang. Pagbibigyan ko lang yung sarili ko kasi kailangan kong gawin. Kasi pag hindi, lalabas sa action ko, lalabas sa words ko. Dahil andito lang, kinimkim ko. So ang prinsipyo ko ngayon habang ako yung nag-a-adjust is to be kind to myself and let myself express kung ano nararamdaman ko bilang tao, bilang asawa na naiwan dito. Kasi hindi madaling maiwanan eh. Hindi madali, mahirap. Buti na lang ako yung naiwan. Kasi ang hirap pala. Parang pag naisip ko na paano kung siya yung naiwan, paano kaya siya mag-a-adjust? Ano kaya sitwasyon niya ngayon? Kaya niya aking consolation siguro na ako ang naiwan, hindi siya. Kasi ewan ko siguro kung totoo na nakikita tayo ng mga mahal natin sa buhay. Kung ako makikita ko siya ngayon, bawa sakaling ako yung nauna sa kanya, sabi ko nga sa mga anak ko at sa mga kaibigan ko, baka gustuhin kong bumalik at hilingin sa Diyos na ako na lang, palit na lang kami. Although alam nyo, ang usapan namin, gusto namin sabay kami, gusto namin mamamatay kaming dalawa na magkahawak ang kamay. Inaantay lang namin talaga yung matapos yung bunso namin sa pag-aaral, tapos ma-enjoy namin yung ilang taon ng buhay namin na retired na kami. Pero hindi na kami umabot sa ganun eh. Hindi na siya umabot eh. Yun lang. So sa ngayon, ito, nakakapagkwento ako ng marami sa inyo. Sa ngayon, I'm just being me. Kung ano man, take it or leave it. Ito ako, ito nararamdaman ko, ito ang gagawin ko para sa sarili ko. So, yun ang importante sa lahat. Alagaan natin yung sarili natin. Kasi pagka nagkasakit tayo, mahihirapan yung mga nagmamahal sa atin sa buhay. So, alagaan natin yung sarili natin. Yun ang unang-una talaga na dapat natin gawin. Minsan nararamdaman mo, bakit parang nag-iisa ka lang? Kasi yung mga tao sa paligid natin, may kanya-kanya silang buhay. Yung buhay nila magko-continue yan. Pero tayo, iba. Kasi yung buhay natin is umikot talaga doon sa asawa natin eh. So iba yung mangyayari sa atin na wag natin i-expect yung ibang tao na mag-adjust for us. Although sana, 'di ba? Sana makapag-adjust sila for us. Pero kung hindi sila makaka-adjust for us, unawain na lang natin. Isang part 'yan ng grieving is pati ibang tao talagang uunawain mo. Iintindihin mo. Alam ko sasabihin na iba unfair. May mga tao na mahal nila tayo. Ayaw nila tayo nakikitang nasasaktan. Kaya may mga sasabihin sila sa atin na parang feeling natin, ba't yan ang sinasabi mo? Lalo ako nasasaktan sa sinasabi mo. May ginawa akong video about that. Ngayon sa mga nagmamahal sa atin, ito lang sana. Sana naman maging sensitive kayo sa amin. Huwag nyo sana kaming i-judge. Kung halimbawa nakikita nyo umiiyak pa rin kami, huwag nyo namang isiping mahina kami. Actually, grieving requires a lot of strength. The fact na ganito, buhay kami at nagpa-function kami every day, it means that we're trying to be strong. So sana, intindihin nyo naman kami. Huwag nyo na kaming dagdagan ng stress, o huwag nyo na kaming aawayin, o sisigawan, o although hindi ko nararanasan, pero alam ko may iba sa atin na may ganong mga napagdadaanan sa mga, lalo sa mga kamag-anak. Hindi sila nakakaramdam ng support. You know, just find your own path, then make it work for you. Kung ayaw nila, fine. Kasi just intindihin na lang natin na
sila rin namatayan eh. Kaibigan man sila o kamag-anak sila, namatayan din sila. So we don't know how they feel. And the same with them. So yun lang, alagaan natin ang sarili natin. Intindihin natin na buhay pa tayo eh. May reason kung ba't buhay pa tayo. Yung alamin mo yung purpose mo, kung ba't buhay ka pa, kung ba't ka nandito sa lupa. Pero yun ang aking pananaw. Na kaya ako ang naiwan, may reason at may purpose pa ako na hindi ko pa na-fulfill. At tingin ko si Edwin, tapos na siguro siya. Kasi kung titignan ko rin yung life niya, marami na siyang nagawa. Yun lang. And thank you sa pakikinig nyo. At sana may natutunan kayo sa akin. Mahalin nyo yung mga tao habang na nasa buhay nyo. Ipakita nyo mahal nyo sila. Huwag kayong madamot sa pagmamahal. Hirap magsisi. Mahirap magkaroon ng regrets sa buhay natin. I hope to see you soon again. Come back to my channel and don't forget to like this video and subscribe to my channel. At marami pa akong ikikwento sa inyo na sana makatulong. Salamat!